So ayun guys, nandito na pala tayo sa ating unit na Mazda 3. So ang problema kasi nitong Mazda 3 na to ay nasunog yung natin, transmission. Tapos ni-rescue ko to. So hindi na siya umaabante sa atras. Tapos ang ginawa, change oil muna. Pinalitan ng transmission fluid, naging okay, naitakbo uli. Tapos mga ilang linggo siguro ginagamit, gano'n naman yung problema. Pag umiinit na siguro nawawala na yung forward niya saka reverse. So yun ang gagawin natin dito sa automatic transmission ng Mazda. So mayroon din akong counting isisingit pagdating sa automatic transmission. So sa driving lessons kadalasan tinuturo to doon sa driving school na ang sabi nila kasi pag ganito daw, halimbawa nakalagay tayo dito sa drive position, tapos bago daw natin yan ilagay dito sa park, kailangan daw muna ilalagay natin sa neutral tapos sabay handbrake. So mag handbrake na daw. So bilang isang technician kasi ng mga sasakyan automatic transmission, kahit hindi mo na ilagay yan dyan sa sa neutral, ang transmission kasi natin nakadesign po yan sa pagpasok ng mga bawat gears dito, up, in, down, park, reverse, neutral, drive. Kahit saan mo yan dalhin, hindi masisira yan kasi ang transmission natin na automatic nakadesign po talaga siya sa pag-move ng ganyan. So ang handbrake natin nakaalalay lang lagi yan sa mga halimbawa kung magpa-parking ka ng downhill saka uphill, so kailangan natin talagang i-handbrake yan para hindi siya umatras o kaya hindi siya pababa. So ganito ang pag-shift ng automatic transmission kahit hindi mo na yan ilagay sa sa neutral. Automatic naman yan eh. So halimbawa naka-drive ka, pwede mo nang i-handbrake yan agad tapos ilagay mo na sa park. Wala namang masisira dyan eh. Kasi pag halimbawa nakadrive ka, nakaganyan ka, nilagay mo naman sa neutral, hinandbrake, automatic papasok pa rin ng gear yan. Magkakaroon ka pa rin ng reverse gear sabay magpa-park. So useless lang din yung paglagay mo sa sa neutral. So kung nakadrive ka, hinandbrake mo na agad, safe ka na agad. So hindi na yan naabante, sabay ilagay mo na sa park. Gets ba? Tapos ang naman, ang while driving kasi, ang natin, transmission. So halimbawa nagda-drive ka, nasa dulo pa yan, mayroon pa yang tinatawag na speed. Once na nag-apply ka na ng brake doon, automatic ang transmission natin at saka makina mag-idle na yan. Magre-release na ang lock ng natin dyan, ng torque converter. So kaya hindi masisira yan. Kahit ilagay mo na yan sa handbrake, diretso park ka na, walang masisira dyan sa transmission. Alam nyo kung anong nakakasira sa transmission? Pag hindi mo na maintenance ang natin, ng ETF. So ang ETF kasi pinapalitan dapat yan every 40,000 kilometers, maximum 50,000 kilometers or 2 years. O kaya naman may mga leak, hindi mo yan pinaayos, dun yan masisira ang transmission. Halimbawa naman, kung kulang ang ating transmission fluid, sa pagpasok mo pa lang yan dyan sa reverse, mararamdaman mo na agad yung shift shock nyan. Tapos pag nilagay mo sa drive, mayroon din yung shift shock. So ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng problema sa transmission, kailangan mo na siyang ipatingin. So isa pang nabasa natin sa manual, obligado kang mag handbrake. Halimbawa galing ka ng drive, ito yung pinaka-importante dyan sa isang automatic transmission. So galing ka ng drive, halimbawa yung pinuntahan mo, ang paparkingan mo ay uphill or downhill, nakadrive ka, i-handbrake mo na agad yan bago mo ipasok ng park. So ayun, safe na naman yon. So ang ginagawa kasi nitong pag handbrake pag nasa uphill or downhill ka,
may iwasan ngang mag-lock yung transmission doon sa ano natin, sa park gear. So kailangan unahin natin yung handbrake bago natin siya i-park. So wala nang hindi mo na kailangan i-neutral yan. Automatic pag drive mo, handbrake, diretso mo na agad sa park, walang masisira diyan. Masisira yan kung mayroon tayong tagas doon sa transmission, o kaya mayroon tayong hindi pinagawa na kailangan ng ayusin. Halimbawa, nagbi-blink na yung automatic transmission natin, hindi natin binigyan ng pansin yan, doon yan masisira. Pero sa pagkambyo dito, sa pagkambyo ng ating transmission shifter, wala pong masisira diyan. Kasi ganun po yan, nakadesign yan. Halimbawa nga, kami pag naglalagay ng ATF, bagong overhaul yung transmission, kinakambyo pa namin yan lahat, pinapasok namin yan sa gear lahat, para yung fluids pumasok lang doon sa bawat solenoids nya. So hindi masisira yan, kahit ibalik-balik mo pa yan dyan, basta tama yung pagkakambyo mo at nakaapa ka sa preno, walang masisira dyan sa transmission. Halimbawa yan, bagong overhaul, naglalagay na ako ng ETF, bawat shifting yan, papasukan ko yan ng fluids para maging okay uli yung natin, transmission. So ayun lang guys, sana mayroon akong na-share na idea pagdating sa automatic transmission. Yun lang po, salamat po sa inyo lahat.